Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa mga handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa pinaka-mahihigpit na pananalita ni Jesus laban sa mga Pariseo at sa mga Eskriba. Sa 7 kaawa-awa sa inyo o woes na binanggit niya, narinig natin ang ilan. Isinasara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Ginagawa ninyong dobleng anak ng impyerno ang mga nahihikayat ninyo. At ang kanilang pagkahumaling sa mga walang saysay na panunumpa kaysa sa tunay na laman ng pananampalataya. Hindi lang ito akusasyon sa kanila noon. Ito rin ay babala sa atin ngayon. Baka tayo rin ay nahuhulog sa parehong bitag ng pagiging relihiyoso sa labas o sa panglabas pero hungkag naman sa loob. Sinabi ni Jesus, isinasara ninyo ang kaharian ng langit. Paano? Dahil hindi tumutugma ang salita sa gawa. Nagiging hadlang sila sa iba. Kung ang ating pamumuhay ay hindi tapat, tayo mismo ang nagiging pader na humahadlang sa iba para makilala ang Diyos. Kapag ang isang tao ay nakakita ng Kristiyanong nagsasalita ng kabanalan pero gumagawa ng kabaliktaran, nawawala siya sa gana sa pananampalataya. Kaya ang tanong, tayo ba? Tayo ba ay tulay na nagdadala ng tao sa Diyos? O pader na humahadlang? Sabi pa ni Jesus, ginagawa ninyong dobleng anak ng impyerno ang mga hinikayat ninyo. Masakit na salita, pero ang punto, kung mali ang motibo at hungkag ang pagsasabuhay, pati ang mga taong nahihikayat mo ay napapariwara rin. Sa pastoral na pananaw, ito ang paalala na ang ating misyon ay hindi para ipakita na tayo ang tama at magaling, kundi para dalhin ang tao kay Kristo.
Kung sarili nating interes, dangal o kapangyarihan ang pinapangalagaan, naliligaw rin ang ating mga tinuturuan. Pinuna rin ni Jesus ang pagiging pihika ng mga Pariseo. Mas pinapahalagahan ang ginto ng templo kaysa sa templong kinaroroonan ng Diyos. Para bang mas mahalaga ang material kaysa sa banal na presensya. Pagnilayan natin, madalas din natin itong maranasan. Inuuna natin ang anyo kaysa diwa, ang labas kaysa sa loob, ang material kaysa espiritual. Halimbawa, inuuna natin ang dekorasyon ng simbahan pero nakakalimutang mahalin ang kapwa sa tabi natin. Sa ating modernong panahon, marami ring uri ng pariseyong pag-uugali. Kapag mas mahalaga ang itsura sa social media kaysa sa katapatan ng puso. Kapag may inuuna ang posisyon at titulo kaysa sa paglilingkod. Kapag mas pinapahalagahan ang ritual kaysa sa pagbabagong buhay. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa labas, kundi sa pusong handang magpakumbaba, magmahal at maglingkod. Mga kapatid, hindi sapat ang mukhang relihiyoso kung hindi naman nagbubunga ng pag-ibig. Hindi sapat ang pagsunod sa ritual kung walang pagbabagong nangyayari sa ating kalooban. Kaya't ang paanyaya ni Jesus ay ito. Magpakatotoo. Magpakatotoo sa Diyos. Magpakatotoo sa kapwa. At magpakatotoo sa sarili. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga pusong dalisay, hindi sa mga maskarang maganda sa labas, ngunit bulok sa loob. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay hamon na alisin ang pagkukunwari at mamuhay ng may kababaang loob. Ang tunay na kabanalan ay hindi pagpapakita ng itsura, kundi ang pagtatapat ng puso sa Diyos. Maging tulay tayo, hindi pader. Maging ilaw tayo, hindi anino. At higit sa lahat, hayaan natin ang ating mga salita at gawa ay magtagpo upang makita ng tao ang Diyos sa atin. Pagnilayan nga po natin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ako ba'y nagiging tulay na nagdadala ng tao sa Diyos? O pader na humahad lang dahil hindi tugma ang ating salita at gawa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat at dalisay sa aming pagsunod sa iyo. Alisin mo ang aming pagkukunwari at palitan mo ito ng pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod. Naway sa aming mga salita at gawa, makita ng iba ang iyong pag-ibig at katarungan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.